Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, ang ating pagiging makasarili ang nagiging dahilan ng ating pagkabulag. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatutok lamang sa iyong sarili, wala kang nakikitang iba, ito ay nagiging sanhi ng kabulagan mula sa mga pamamaraan ng Diyos. Bakit kaya si Jonas ay parang upset, parang nawalan siya ng gana. At binigyan siya ng Panginoong Diyos ng babala para sa mga taga-Ninibe na tumalikod mula sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapaparusahan. Sa kaisipan po ni Jonas ay ng mga taga-Ninibe ay hindi karapat-dapat bigyan ng konsiderasyon ng Diyos. Ganun yung mentalidad ni Jonas, parang atat na atat siya. Hindi dapat sila palampasin ng ganyan kasi may mga kasalanan na sila. Kung nadinig po ninyo yung pagbasa kanina, napakaganda po. Linaw-linaw kung paano nakikipagtalas-tasan ang Diyos kay Jonas. Pero parang sa mga sandaling yun ay may itinutuwid ang ating Panginoong Diyos sa kanya na tamang landas na binibigyan ng isang matuwid na pangangatuwiran ng Diyos upang maintindihan po ni Jonas. Pero upset pa rin siya kaya sabi niya, sana mamatay na po ako. Yung kanyang kabiguan na nais niyang balikan ng mga taga-Ninibe na hindi dapat bigyan ng konsiderasyon ng Diyos dahil ayaw nilang tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So ganun po yung mentalidad ni Jonas. Kaya sinasabi ng Diyos, kaya binigyan po siya ng halimbawa. Jonas, ang halaman ay tumubo ng magdamag. Kinabukasan ay namatay.
kung ikaw ay nalungkot, mas nalulungkot ako, sabi ng Diyos, sa mga taga Ninive. Ganon katindi. Ang ganda ng halimbawa po ng Panginoon Diyos. Tumubo ang puno, magdamag. Sabi niya, wala kang ginawa dyan, Jonas, sa akin yan. Binawi niya. So nalungkot, naramdaman ni Jonas na ang kanyang punong dapat ay pagkuhanan ng mga prutas ay kagyat, kinabukasan, mga uod, inubos, patay. So naramdaman ni Jonas, sabi niya, kung nalulungkot ka na namatay ang punong ibinigay ko sa iyo, mas higit ako sa mga taga Ninive. So ang galing ng Diyos, ang bait ng Diyos, ang tindi ng lalim ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kabila ng mga pagtalikod sa kanya ng mga taga Ninive. At ipinakita po kay Jonas kung paano at pilit po, pinapaunawa ng Diyos kay Jonas. Ano ang tungkol sa habag? Mercy. Na hindi nakita po ni Jonas ang malaking paglalarawan ng Diyos tungkol sa pagpapatawad. Tungkol na ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay makatarungan. Nagtantrums, nag-alboroto. Tayo rin matatanda, minsan pag nag-alboroto, hindi natin maintindihan kung bakit. Hanggat hindi natin naliliwanagan ang lahat. Si Jonas ba'y nag-alboroto, pero meron pong itinuro ang Diyos sa mga sandaling yon sa kanya. At ito ay kung paano inuunawa ng Diyos ang mga taga Ninive na magbago. At higit sa lahat, palitawin ang habag at pag-ibig ng Diyos. Love and mercy. Kaya nga po, kung makakabasa po kayo ng diary po ni Saint Maria Faustina Kowalska, ang itinatalata po dito sa ating unang pagbasa ay ang paghahayag din po ng divine mercy, ang awa ng Diyos na hinihayag po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina. Ganito po katindi. Sabi niya, kung sino yung may pinakamalaking kasalanan, ay sila yung pagkakalooban ng pinakamalaking habag. Ang galing ng Panginoon po sa Jesus Nazareno. Kaya nga, ang paanyaya po sa lahat ay magbalik loob, magsisi, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, at tumanaw ng malaking utang na loob sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating lahat. So yun po, isang pagbabagong anyo ng puso, isang pagbibigay ng isang kaganapan ng pamamaraan ng Diyos na nagmamahal, umiibig, at nagpapatawad. Ang tatlong sangkap na ito ay magdadala po sa atin sa kaligtasan patungo sa kalangitan. Ito po ang punto ng Diyos, makabalik tayo ng ligtas patungo sa Kanya. At ang ating pong ebanghelyo po ngayon ay sagot sa pag-aalburoto po ni Jonas sa pamamagitan po ng mga panalangin itinuro po sa atin. Ito po'y nagmula sa kabuturan ng puso ng ating Poong Jesus Nazareno na ang dasal na ito'y makapangyarihan. Ang dasal na ito'y nagdudulot sa atin ng isang pinakamatinding paglaban kay Satanas. Sapagkat ang Diyos ang tangi lamang magdudulot at karapat-dapat na sa pamamagitan ng ating panalangin na may kapakumbabaan. Kaya nga po si Jonas ay tinuruan ng Diyos, anong kapakumbabaan mayroon? Kasi sabi niya, hindi, dapat wag bigyan ng konsiderasyon ng mga taga Ninive. Hindi sila nagsisisi ng kasalanan. Pero sabi ng Diyos, hintayin may pagkakataon ng pagbabago upang makapagsisi ng kasalanan at magbalik loob. So hindi po pinarusahan ng Diyos ang mga taga Ninive. Nakinig at sila'y nagbago. Tayo pong lahat sa panalangin po na itinuro po sa atin ng Poong Jesus Nazareno, ang paghingi po natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at
Kahit hindi po tayo karapat-dapat patawarin ng Diyos, pero ipinagkakaloob po ng Diyos sa atin ito. At bingin po natin ang biyaya na tayo po'y makapagpatawad. Yun po yung paanyaya po ng Panginoon na magpatawad. Sino rito na nandito po ngayong gabi na hindi pa po nagpapakawala ng pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan? Huwag niyo pong iimbak yan, mabubulok po yan. Babaho yan sa kaloob-looban ng inyong dibdib. Ang sino pang hindi nakakapagbigay ng pagpapatawad, kahit hindi sila humingi ng tawad, pero sa kalooban mo, nakikita ng Diyos kung paano mo nasabing pinatatawad ko siya. Yun ang hinihintay po ng ating Poong Jesus Nazareno sa atin, na tayo makapagbigay ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa atin, nakapagbigay ng hapdi ng ating puso, nakagiba ng ating buhay, pero kailangan pa rin pong tayo'y magpatawad sapagkat hindi tayo karapat-dapat din patawarin ng Diyos. Hindi po talaga, pero dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, ito'y ginagawa niya sa atin, tayo rin. Kaya tanong ko po, baka ilan kayo dito na naririto ngayong gabi na hindi pa po nakakapagdesisyon na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. I-let go na po ninyo yan. Meron yung pong katagang, let go and let God. Hayaan nyo na yan. Hayaan ninyo ang Diyos ang siyang mamahay, manahan sa ating puso.